Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang gagawin kong video ay ito ang pangalawang long video ko sa YouTube. Mahaba siya kasi dati mga short video lang ako. Tungkol ito sa aking buhay mula nung maoperahan ako, ikwento ko sa inyo. Dati parang sobrang sakit ng ito yung aking bukol. Tapos, ayun kaya ito ang sanhi ng tabingi kong mukha kasi dati kumikirot siya nung hindi pa siya naoperahan. Simula nang ako'y maoperahan ay 15 years na siya kasi. Tama ba 15 years? 2011 akong naoperahan. At ang kaakala ng mga doktor ay minor operation lang ako, yun pala ay nagkamali sila, major operation pala siya kaya tumagal ko ng 13 13 hours sa operating room. Ganun katagal kasi itong buo ng aking mukha na 'to, kanilang pisngi ay kinayod lahat ang laman tapos inanyan. Ang okira po iyan hanggang dito. Ayan, ganun siya kahaba kaya dito ng laman sa pisnging kanan ay kinayod kaya tagini siya at saka 'pag ako nakapagod, mahalata mo yung mata ko tapos yung mukha ko namamaga siya kaya bawal akong mapagod na husto. Tapos ito, habang patulog na ako sa naingang oras kaya ikuwento ko muna yung istorya ng buhay ko. Hindi ako nawalan ng pag-asa noon. Noon lagi siyang sumasakit tapos nung time na yun ay buhay pa yung aking asawa tapos nabiyuda ako noong 2018. 2018 namatay ang aking asawa. Ang hirap ng buhay kasi may iniwan siyang 3 ang anak ko tapos may isang anak na akong nakapagtapos nung time na yun tapos may 2 akong kasalukuyan, may isang college ako noon tapos may isang senior high kaya ang hirap ng buhay ng nanay na single kasi alam mong wala kang mapagkukunan, sanay ka na umaasa lang ako sa asawa ko dating nagtatrabaho tapos bigla siyang nawala tapos hirap na hirap ako sa buhay. Kaya iyon ang buhay namin na sobrang hirap pero ako, ito kahit napakahirap din namin ngayon, ito nagsusumikap ako kaya para sa buhay, lumalaban ako sa buhay kung ano man ang makahinatnan nito ng aking sinagawa. Sana gabayan ako ng Panginoon at maging marami akong kumukuha ako ng inspirasyon sa ibang mga vlogger na nai-inspire ako ng husto sa kanila. Kaya ito ginagawa ko rin ngayon, malay mo makatulong din sa amin balang araw. Tsaka alam nyo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung may masakit sa inyo. Go, lakasan yung loob niyo, magpa-opera kayo kagaya ko. O kahit natabingi ang mukha ko, at least hindi na siya tumasakit ngayon. Dati tumasakit siya tapos bumubukol kasi ang pain din sa akin. Bikira lang daw yung ganito ang tawag ay parotid. Parotid mass kasi antigas niya rito. Lahat ng mga ugat dito sa parts ng puno ng tenga ko ay parado. Kaya ganun tinumuan ako. Tapos ito ang normal ko pisngi. Yun, gayon. Habang ako'y nasasalita rito, may mga bata rito sa akin tabi na mga nanggugulo. Nanggugulo sila, ito sila. Kasi ito dito kami, yan ang aking higaan. Ihiga na kami dito sa lapag, tatabi ko sila. Kaya ayan, ang gulo ng mga ito, baka akala nyo, yan. Ito ang mga aking nagpapasaya kay mama. Kasi si mama, nag-isa dito sa baba, tapos pumunta siya. Nandito sila.
Ah, maistorbo sila habang si mama nagbibidyo. Sige. Makakatagis sila ni mama. Kasi yung mga anak kong dalawa nandun sila sa itaas. Ako lang dito sa baba kasi ayaw ko matulog doon. Tapos alam mo ba, balik tayo sa istorya about dito. Nung time na yun, 13 hours ako sa operating room. Pero hindi ako natakot kasi nung panahon na yun, kasama ko ang aking asawa, siya ang naglalakad ng lahat. Wala akong pagod, wala akong lahat-lahat siya ang nag-asikaso sa akin. Bago kami nakalabas ng hospital noon, magang-maga ang binti ng asawa ko, parang nagkamanas siya saka hindi niya malaman tapos nung sa operating room ako, sobra siyang kinakabahan. Saka lalo siyang kinabahan na gabi na wala pa ako. Isinalang ako ng mga 5 ng umaga, naka-ready na ako tapos mga 6 pinapatulog na nila ako, dalawang anesthesia sila sa akin, halos hindi pa ako mapatulog. Sabi nila, ano daw ba ng iniinom ko, na may bisyo daw ba ako kasi bakit hindi nila ako mapatulog. Pero sabi ko, kahit isa wala akong bisyo, kaya gano'n, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, ano pa man, wala sa akin ang lahat na yun. Kaya iyon. Tapos biro mo 13 hours ako sa operating room. Nung nagkamalay ako, tapos nung pala mabalik tayo, nung pinapatulog nila ako, hindi ako makatulog-tulog, akala may bisyo daw ako. Sabi ko wala. Tuturukan na nila ako ng pangatlong anesthesia. Nung hindi pa naturok ang pangatlo, tapos unti-unti na akong wala sa ulirat ko, hanggang ayun nakatulog na ako sa bale dalawang anesthesia lang, nakatulog na ako. Tapos nung magising ako gabi na, nahaninag po yung mister ko na parang naglalakad-lakad na siya. Tapos ako, nagising ako, basang-basa ako ng ihi na kating-kati na yung katawan ko kasi ramdam ko na tapos ko na bagong operahan pinapaliwanag naman yun na kailangan yung anesthesia ay labas mo. Kaya nagising ako tapos nailabas ko yun tapos may nakita akong boy na nagma habang nilabas tapos giniginaw na ako na hindi ko mapaliwanag na nangangati kasi sa sobrang haba ng pag-opera sa akin, magugulo nung aking mga alaga. Sa sobrang haba ng oras, siguro kaya ako naidi na, ilalaglag niya yung cellphone po. Kaya gano'n. Tapos, parang hirap na hirap ako nung bago akong naoperahan. Mga iyak ako ng ilang days kasi sobrang sakit ng likod ko kasi 'pag gano'n yung posisyon ko kasi dito, patagilid lang siya kaya tapos napatali pala sa ganyan, napatali ka. Kaya siguro sobrang sakit ng likod ko kaya kung sino sa inyo may mga karamdaman, huwag kayong mawalan ng pag-asa at lakasan yung loob mo. Kung kayo'y operahan kagaya ko, napakahaba ng operasyon, siguro kung di ako nagpa-opera nun, hindi ko alam kung magiging cancer siya kasi benign tumor siya ang naging resulta. Awa naman ng Diyos hindi na siya sumakit. Halos almost 15 years na mula lang naoperahan ko. At thanks God at okay ako kahit ganito tabingi ang mukha ko, tanggap kong tabingi ang mukha ko. Okay ako, buhay ako, nakakakilos ako ng maayos, nagagawa ko yung mga gawaing bahay. Yun nga lang, iba na talaga 'pag naoperahan ka, madali kang mapagod. Iyon ang aking pasalamat na rin ako noon nung time na yon at buhay pa yung aking asawa. Kasi naoperahan ako ng 2011 pagka